Hello, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng ating mga giliw na taga-subaybay dito po sa ating YouTube channel, ang Pulubing Broadcaster at ang pobreng taga-pangalaga. Kamusta po kayo? Abay, mainit po ngayon sa social media at marami po ngayon ang nananawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na palitan na itong si DILG Secretary John Vic Remulla dahil sa di umano'y ang loyalty nito ay nasa mga Duterte. Patatanda po natin na mayroon pong inilabas na impormasyon itong si Atty. Jesus Palsis at ito'y batay umano sa bulong ng kanyang Tweety Bird na sa darating na Mayo, taong kasalukuyan, ay ilalagay ng Pangulong Marcos sa DILG bilang kapalit ni John Vic Remulla itong si dating Senador Antonio Trillanes. At habang si dating Press Secretary Edwin Lacerda noong panahon ng administrasyon ni Noynoy Aquino ay ilalagay naman bilang DICT Secretary o Chairperson. Ano bang tawag doon sa posisyon na ilalagay o ibibigay kay Secretary Edwin Lacerda. Habang sa DOJ ay sinasabing ilalagay bilang kalihim ng DOJ itong si Benhur Abalos, which is na itong si Benhur Abalos talaga namang ang loyalty nito ay nasa administrasyong Marcos dahil talaga namang malapit sa mga Marcos itong pamilya Abalos at kahit na ngayon tatay nito dating chairman ng Comelec ay talaga namang ang loyalty nito ay nasa mga Marcos. Maganda din naman ang track record, ang background itong ni sa Atty. Benhur Abalos, mga kaibigan. So yan ho ngayon, lumalakas ngayon yung ugong at panawagan ng netizen sapagkat sabi nga na itong ating mga kababayan ang loyalty di umano nitong ni Secretary John Vic Remulla ay nasa mga Duterte. Sa bagay, makita nyo naman yung galaw ni Secretary John Vic Remulla, hindi sa naniniwala ako ng ang kanyang loyalty ay nasa mga Duterte, kundi talagang malamya itong si Secretary John Vic Remulla. Ibig sabihin takot na banggain yung mga dapat banggain na talaga namang dapat may pananagutan. At maraming reklamo at sa hani nga lang ng barangay level sa probinsya ng Leyte, meron doong barangay chairman na siya pang namumuno, tumatayong bilang demolition team. Biro mo, nakaupo ka bilang barangay chairman, pupunta ka sa ibang barangay para pangunahan ng pagdidemolis doon po sa lupang inaangkin na hindi naman kanilang lupa. Ang lupang inaangkin ay binigay ho ng gobyerno sa ilalim ng Department of Agrarian Reform doon po sa mga kwalipikadong Agrarian Reform Beneficiaries. Pero kiniklaim at ay pinademolis, mga kaibigan, at ang namuno nga sa pagdidemolis, walang court order, dinemolis, ay barangay chairman. Wala hong ginawaan dito ang DILG. Wala hong ginawa ang DILG. Marami pang mga issue tungkol ho sa pag-abuso ng mga lokal sa opisyal sa barangay at maging sa mga local government unit sa mga bayan at probinsya. Marami. Pero wala hong ginagawa itong kalihim ho ng DILG. Kaya siguro napapanahon na para palitan itong si Secretary John Vic Remulla, hindi dahil sa ang kanyang loyalty na sa mga Duterte, kundi dahil sa kawalan ng konkretong aksyon at tila baga takot siya na banggain yung mga dapat kong banggain at papanagutin dahil sa pag-abuso sa kanilang kapangyarihan. Yun lang naman. So sana ay mapalitan itong si Secretary John Vic Remulla. Total, nagpayag na rin ito, kakandidato yata ito sa darating na 2028. Ang pangalan nito ay makikita nyo sa social media, yung mga ipinopost doon sa mga potensyal na magiging senatorial candidate sa darating ho na 2028. Hindi doon lang siya, di ba? Wala namang dito. Sige, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. Napakainit ngayon.